Ang Harry Potter ay isa sa pinakamatagumpay na serye ng libro at maging sa pelikula kung saan nagawa nitong gawin ang author na si J.K. Rowling na isa sa pinakamayamang babae sa buong mundo dahil sa nakakagulat na benta ng kanyang libro at kita sa mga pelikula. Subalit alam mo ba kaibigan na kung gaano man kalaki at kalayo ang narating ng seryeng Harry Potter, ganoon din katindi ang mga pagsubok na ibinabato sa kanya ng buhay. Well kaibigan, sa video nating ito, pag-usapan natin ang epic na kwento sa likod ng tagumpay ni J.K. Rowling at ng seryeng Harry Potter. Wika pa nila na when life gives you lemon, make a lemonade. Nagsimula ang kwento sa bayan ng Gloucestershire, Southwest England, kung saan ipinanganak si Joanne Rowling o mas kilala bilang J.K. Rowling noong July 31, 1965 sa isang science technician na ina na si Anne Bulant at sa kanyang ama na isang Rolls-Royce aircraft engineer na si Peter James Rowling. Lumaking masayahin kahit minsan naging sanhi ito ng pangungutya ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang apelyido. Dahil dito sa murang edad pa lamang ninais at nagustuhan ni J.K. Rowling ang pangalang Potter. Sa murang edad na 6 habang nag-aaral ng elementarya sa Gloucestershire, nakitaan ang batang J.K. Rowling ng kakayahan at pagkahilig sa pagsusulat. Subalit habang lumalaki, ang dating masayahin na bata ay labis na nalungkot dahil sa patuloy nitong nakikita ang kanyang ina na lumalaban sa sakit na multiple sclerosis na siyang nagpapahirap sa kanilang pamilya at nagkaroon din ito ng hindi magandang relasyon sa kanyang ama. Ang taong 1990 ang isa sa pinaka-highlight na taon sa buhay ng nooy 25 years old na si J.K. Rowling dahil habang nagtatrabaho bilang researcher at bilingual secretary para sa Amnesty International at nasa isang 4 na oras na delayed na biyahe ng tren mula Manchester patungong London, ang ideya ng Harry Potter ay ganap na nabuo sa kanyang isipan. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na pumasok sa paaralan ng wizardry. Dahil dito, nagsimulang isulat ni J.K. Rowling ang Harry Potter. At 6 na buwan ang nakalipas, December sa taon ding iyon, pumanaw ang kanyang ina matapos ang mahigit 1 dekadang pakipaglaban sa sakit na multiple sclerosis. Ang masakit na karanasang iyon ang naging dahilan upang iparanas ni J.K. Rowling sa karakter ni Harry Potter ang sakit sa pagkawala ng parehong mga magulang. Dahil dito, upang magkaroon ng panibagong simula, lumipat si J.K. Rowling sa Porto, Portugal at nagtrabaho bilang English teacher kung saan nakilala niya ang Portuguese journalist na si Jorge Arantes. Agad namang nahulog ang loob ng dalaga at di nagtagal lumipat kasama si Arantes. Bagamat nung una nalungkot man ito dahil sa nakunan ang dalaga, subalit naging mas determinado ang dalawa sa kanilang relasyon at nagpakasal noong October 1992 at wala pang 1 taon isinilang ni J.K. Rowling ang isang batang babae na si Jessica. Subalit sa kasamaang palad, ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang ng 13 buwan dahil sa pang-aabuso na natanggap nito mula sa kanyang asawa. At noong December 1993, kasama ang kanyang anak na si Jessica, lumipat si J.K. Rowling sa Edinburgh, Scotland. Dala ang kaunting pera at 3 kabanata ng Harry Potter. 7 taon ang nakalipas matapos makapagtapos ng kolehiyo, mailarawan ni J.K. Rowling ang sarili na isang bigo. Nabigo siya sa kanyang pag-ibig, wala siyang trabaho at may anak na umaasa sa kanya. At upang maitawid ang pang-araw-araw na buhay, nag-sign up ito para sa mga government welfare benefits.
Dala na rin ng matinding hirap na kanyang pinagdaanan at takot para sa kanyang anak, nagkaroon si J.K. Rowling ng depresyon na nagbigay inspirasyon sa karakter na Dementors na isang soul-sucking creatures na ipinakilala sa ikatlong libro. Subalit sa kabila ng hirap at pagsubok na pinagdaanan sa buhay, nakita pa rin ito ni J.K. Rowling na isang malaking opportunity dahil sa wala na itong mapagpipilian kundi ang mag-focus sa kanyang pagsusulat, at kadalasang naisulat niya ang Harry Potter sa mga cafe kung saan inaabot ng antok si Jessica sa loob ng kanyang stroller. Well kaibigan, matapos makumpleto ang unang libro ng Harry Potter, ang lahat ay hindi naging madali gaya ng kanyang inaasahan dahil bago pa man ito pinag-aagawan ng mga publisher upang makuha ang karapatan na maipublish ang libro. Nakatanggap muna ito ng hindi mabilang na rejeksyon, at ang publishing house sa London na Bloomsbury ay ang nag-iisang publisher na nag-aaproba noong 1997, at noong 1998 ang kanyang unang libro na Harry Potter and the Philosopher's Stone na nakalista bilang children's bestseller ay ang simula ng kanyang tagumpay at naging kauna-unahang highly paid children's novel by a publisher na umaabot sa halagang $100,000. Ang serye ay nagpatuloy sa 2 pang libro na nakalista sa top 3 sa listahan ng New York Times bestseller, at mula noon hanggang sa mga sumunod na serye ng libro, ang Harry Potter ay hindi na nagpapaawat pa at naging pinakamabilis na chart-topping book sa kasaysayan. At noong 2001, ang unang film adaptation ng Harry Potter na Harry Potter and the Sorcerer's Stone ipinalabas sa mga sinihan na pinagbibidahan ni Daniel Radcliffe bilang si Harry Potter na naging isang box office hit. Sinundan pa ito ng mga film adaptation sa mga serye ng libro na lalo pang pumatok sa takilya. At noong July 2007, ang huling yugto ng serye na Harry Potter and the Deathly Hallows ay gumawa ng kasaysayan bilang the fastest selling book of all time na nakabenta ng 11 million copies sa loob ng unang araw. Sa ngayon, ang Harry Potter ay isa ng global brand na tinatantsyang nagkakahalaga ng $15 billion, at si J.K. Rowling naman ay tinatantsyang may net worth na mahigit kumulang $1 bilyong. Subalit ang pagiging mabait at mapagbigay na tao na alis ito sa billionaires list dahil ibinigay nito ang malaking parte ng kanyang yaman sa mga charity. Ngunit ang kanyang titulo bilang world's top earning author ay nananatili hanggang sa ngayon. Ang kanyang mga pakikibaka at pagsubok na pinagdaanan sa buhay ang siyang humubog sa kanya upang maabot ang kanyang tagumpay. Well kaibigan, ang kwento ni J.K. Rowling at ng seryeng Harry Potter ay nagsilbing hamon sa bawat isa na sa kabila ng hirap at pagsubok na dumating sa buhay, ugaliin pa rin nating tingnan ang mga magagandang aral na dala nito, dahil sa bawat pagsubok at kabiguan mayroon din itong katumbas na nakatagong oportunidad. Ito ang The Epic Unlimited na palaging nagsasabing hindi limitado ang karunungan basta't pag-iisipan mo lamang ng masinsinan. Kaya, peace out!